ako sa inyo araw-araw. Sama niyo naman ako. Ayan, ako po si Joyce Molon. Eto pa rin sa Kamalayan. Kanina nasa Rapido ni Tulpo. Magandang hapon po ulit sa inyo. Kami hindi mo sinasama kung saan-saan ka pumupunta Meron mo ngayon, overexposure, 3 oras ka na rito ngayon. Kailangan talagang dito magsalitaan. Iba po ang Kamalayan at iba rin ang ibang programa. Well, magandang kamalayan po sa inyo lahat nitong magandang hapon. Albert Padlan po, buenas tardes, y bienvenidos sa Kamalayan. Okay. Alright. So, ngayong hapon na ito ay, kasi nga biglang, pag may guest kami, biglang, may guest tayo ngayon. Okay. Anong gagawin natin? Ano ang pag-uusapan? So, bumabawi lang si Tato sa atin kasi yung council natin nandito ka. Oo, sabi council ko, niya ito ngayon. Hindi pwedeng Ito yung mga alaga ni Tato nandito ngayon. Oo, kita mo full support dyan. 1, 2, 3. Hindi pa kami naghihiwalay mula kagabi. We had been together since last night. Kakaiba. So, ngayong hapon na ito nga, sabi ko nga ay meron tayong gagawing pag-interview sa isang kakaibang klaseng, ano ba? Shall we call him Dalubhasa? Anong dalubhasa? Master? Expert or whatever. Expert or whatever. Specialist in whatever. Alright. Yan So, ba? ayan. Ano naman itong sinasabi ni Joyce. Ikaw na lang. Kayo na lang muna umupo. Baka may gusto pang mag-join dito, ganun. Kaya. Ha? Masyado daw marami. Bakit tayo marami? Kahapon 4 din tayo. Alright. So, ngayon ay ayaw niya sa mataas na si Albert kasi namimili ng silya ngayon dahil gusto niya medyo nakatago yung kanyang abs. Anong abs? Alright. So, masayang Ab lang, di ba? vitamina po. Ano ba vitamina niya? Kamalayan. Vitamin K para sa Kamalayan. S. Salamat po. Malakas po ang ulan dito ngayon, sabi ni Willie Cruz sa General Trias, Cavite. Okay. So, umpisa na natin. Medyo ang ating programa ngayon ay kakambyo sa ibang klaseng, I would say, hindi ito ordinaryong klaseng trabaho. Ang trabaho ng ating guest ay spiritual life coach. Hindi naman masyadong nakakambyo. Oo, Spiritual pero naman ang kamalayan. Oo, pero ibig sabihin biglang, kasi hindi tayo nag-a-announce na spiritual life coach tayo basta tayo teach, online dito, announce, hosts. Pero ngayon we are now talking to someone who is also like us, but more into talagang, wow, so many things that are really spiritual. I'd like to introduce Mr. Joshua Borja here. Josh, magandang hapon sa iyo, magandang kamalayan. Magandang kamalayan sa Ako, yan. Sandali. Ayusin natin ang microphone mo. Medyo hindi yata sige, paki-press mo Albert yung kanya. Nakabukas naman. Okay. Sige, okay. Magandang Wala pa rin. So, bigyan mo na yung microphone mo, Albert, muna. Sa kanya. Magandang hapon sa inyong lahat. Magandang kamalayan ngayong araw na ito. Alright, so Josh, ano ba talaga ang ibig sabihin ng spiritual life coach? What do you really do in terms of that kind of a title? Okay. Being a life coach, I'm using my intuition to guide people. So a lot of people are pumupunta sa akin, kumukonsulta para magkaroon sila ng guidance kung ano yung mga suliranin nila sa buhay, at ginagamit ko yung intuition ko para maintindihan nila yung tatakbuhin ng mga buhay nila. Ginagamit mo yung intuition mo. Yes. Hindi mo ginagamit ang utak mo. Sabay-sabay na din. Kasi ang utak different from intuition . Ang Exactly. intuition basically comes from some out there. Out there. Okay. Hindi galing sa normal brain thinking. Yeah. Matatawag na parang kutob, gano'n.
parang naniniwala ako na kapag ginamit ko yung sarili kong kamalayan at yung utak ko, maliligaw yung ibang tao. So kapag may humarap sa akin na tao na may problema, nagdadasal ako, humihingi ako ng gabay sa taas at kung ano man yung mensahe na binibigay niya, yun naman yung isinishare ko sa mga tao sa harapan ko. I see. Alright. So, normally, anong klase mga problema ba ang nilalapit sa'yo? Ano mga sino-sino ba yung mga klaseng mga nakakahalubilo mo in terms of yung ganyang klaseng practice mo? Okay. Usually, all walks of life Pero mostly, may mga nasa showbiz. Showbiz? Pasali tayo dyan. Politics din at the same time. And then, yung mga iba't ibang mga tao din na talagang nangangailangan. Ano ang hinihingi nilang tulong sa'yo? Or anong klaseng kasagutan ang inyong... Ano yung klaseng mga parang... tanong ang inaano sa'yo, hinahanap sa'yo. Anong hinahanap nila? Usually, kapag naguguluhan sila sa mga nangyayari sa buhay nila at paulit-ulit na nangyayari, hindi nila maintindihan, lumalapit sila sa akin to ask for guidance. So, sinasabi ko sa kanila na ito yung pinanggalingan mo, ito yung dadaanan mo, ito yung dapat mong gawin. So, I give them options in life na at the end of the day, sila rin naman na magdedesisyon kung gusto nilang sundin o hindi. And it is through your intuition, not again through your brain. No. Ito nga magandang pag-uusapan natin dito dahil di ba tayo palagi ginagamit natin ang utak natin, lalo na sa mga ibang klaseng trabaho, no? Pero dito ay katulad namin din. Ako kadalasan nga dito sa ating programa, hindi ko rin ginagamit ang utak ko rito When I talk here, sometimes I don't even know where it's coming from, no? Kung ano yung mga sinasabi ko Na para bang, bakit ko nasabi yun? Parang saan galing yun? Ano lang yan, Tato, ang tawag dyan, yung grounded ka. Grounded. You're grounded to the subject matter, tapos bahala na. Meron kang spiritual kasi ito may connection ka doon sa super consciousness. Kumbaga parang, hindi, ako kasi, I'm aware of that sa akin, before I really start, I always pray. And sabi ko, God, bahala ka na. Express yourself through me. Exactly. I'm just your channel. Exactly. Ako, ganun din sa mga nakakasama ko sa council ko. Ganun. Minsan, di ko nga malaman kung saan ko na nahugot yung pinagsasabi ko pero pati ako nagugulat, okay yun hindi ko alam, wala akong recall na pinag-aralan ko or anything. Basta. Ganun din sa akin kapag may mga i-schedule ako for a reading or a session, ang lagi kong personal prayer, Lord, guide me. Mauna ka sa pupuntahan ko. Hipuin mo na ang puso ng taong kakausapin ko para maintindihan nila yung mga mensahe na galing sa'yo. Kapag sarili kong kaalaman, medyo mahirap. So, give me the wisdom. Ikaw ang mauna, ikaw ang masusunod. Mensahero mo lang ako. Yun ang lagi kong sinasabi. I'm just a messenger. Okay. Ikaw ba, Josh, kailan mo na-discover itong kwan mo? O kumbaga, gift mo or charism? Paano mo nalaman na kaya mong makatulong talaga sa ibang tao through your whatever, hindi naman power na rin in the way, no? Kapangyarihan na rin yan, no? Actually, mula noon nagsimula to sa mga malalapit kong kaibigan. Tapos, nagtataka sila bakit ang dami kong nasasabi tungkol sa buhay nila. And then, ginaguide ko sila ng hindi namin namamalayan na yung mga sinasabi ko is, yun na pala yung tatakbuhin ng buhay nila. And then, nagkakabalitaan sa mga ibang kaibigan, ibang barkada. Tapos, lumalaki na ng lumalaki. Until such time na may mga ilan-ilang personalidad na yung nakarating at nagtuloy-tuloy na siya. Siguro, masyadong vague itong nadidinig natin ngayon. Can you give specific examples? Like, ano yung mga nangyayari in terms of yung mga sa experiences mo? Kung ano yung mga kaibigan mo lang. Yung naalala mo lang, no mentioning of names. Mga tatandaan mo lang na itong pinagdadaanan, ito yung na-suggest mo, tapos ito nagsusulta. Anong nangyari? Meron bang gusto sabihin na tataya ba ako sa loto at mananalo ako, ganyan? Wala tayong ganun. Kasi lagi ko sinasabi, hindi ako manghuhula. Ganun. Okay. Oo, na pa naman sana ako sa pilan yun. Oo. Kasi kung makikita ko yun, ako na unang tataya. Ba't ko
ibibigay sa iba, di ba? Talaga. Nagbiro lang. Oo. Oo. Oo nga naman, bakit pa? Di ba magugulo pa? Oo nga naman. No. Tayong tatlo na lang ni Tata. Oo. Pero one good example na pumasok sa isip ko ngayon, medyo ano to ibang klase to kasi aside from giving guidance to people, may mga iba pa rin akong mga nagagawa na mga sitwasyon at pangyayari. Like mediumship, kasi usually before kapag may mga lumisan or may mga yumao, yung mga mangyayari sa ano yung kamalayan ng taong lumisan, ano yung mga mensahe pabalik. So, naibibigay ko siya. Oo, nami-medium din. And then at the same time, doon papasok na yung life coaching din. Kasi kung ano yung buhay ng mga naiwan, ano yung mga dapat nilang gawin. Oh. Based doon sa mensahe na ibinigay nung mahal nila sa buhay na lumisan. In other words, kakausap mo yung patay. Ganon. In a way, parang ganon. So, pero yung kaluluwa ng patay nakakausap mo. Hindi yung parang patay ganun. mismo. Hindi yung babangon yung patay. So, mahirap yun ako unang tatakbo pag ganon. So may pagka-ghost whisper. Ayun, ghost whisperer. Yeah. Nagsimula ako sa ganon. As parang Ba't hindi ka ghost natakot? whisperer. Hindi na, kasi nasanay ako kahit saan ako magpunta, open ang kamalayan ko to see them, to talk to them. I mean, is that a professional kwan mo ngayon? Parang career in terms of people know that you can... niya yan, not really, kasi may iba naman akong pinagkakitaan. It's just so happen na nasabi ko lang to sa sarili ko na gusto ko itulong sa iba. So, may mga lumalapit. Kapag may mga lumalapit, ramdam ko naman kung dapat tulungan o hindi. Like for example, ano ang mga mensahe ba ng mga kaluluwa na nakakausap mo sa mga mahal nila sa buhay na naiwan? Halimbawa, I'll give you one story ng sige, isang sige. pamilya Sige. from Imus, Cavite. Okay. Yung mother ng isang estudyante ko is nag-pass away na. Siguro mga 3 or 4 years ago. Tapos, in-invite ako pumunta sa lamay, sa burol ng mami niya. Correct. Ngayon, pagdating ko doon, immediately pagtayo ko sa harap ng bahay nila sa gate ng house, tinginan ko, ang dami-daming tao, punong-puno. May mga nilapitan akong mga particular na tao na hindi ko kakilala. Pero turns out to be na yung pala yung mga anak. So, nag-condolence, sabi ko, condolence ka ako, ganyan. And then, nagulat sila, tapos nung malaman nila na kung sino ako, pinapasok ko kay hinanap yung yung kapatid nila. And then, that night, hindi na natapos kasi nakikita ko yung mami niya. Tapos, yung mga taong dapat kong kausapin, ng mga family members niya, tinatayuan niya sa likuran. So, hanggang nakikita mo yung spirit ng mother. Sort of an energy or yung spirit ng nanay. And then, so, in other words, paano mo alam na siya yun, yung spirit na yun? may mga nakita kasi ako mga pictures dun eh. Okay. So, siya yung nakikita ko na naglalakad. Tapos, iba yung light niya. May guiding light siya eh. So, yun ang sinusundan ko. So, parang multo ang nakikita mo. Parang ganun. So, nangyari, yung mga mensahe para sa mga anak na ibigay ko, mga gamit, alahas, etc. lahat. So, taka mo na, kinakausap ka, you mean? Oo. So, hindi nila nadidinig. Hindi nila naririnig. Nag-uusap kayo, pero ako lang, oo. ikaw lang yung nakakakita. Tapos, binibigay ko sa kanila yung mensahe. Alaga. Galing. Oo. Tapos, nagulat yung buong pamilya kasi yung mga kapatid nung yumao nasa US. So, even the names na hindi ko alam, sinabi ko. So, nag-Skype, nagkagulatan, tapos yung mga kapatid na naiwan, ano yung mga issues, ano yung mga ano. So, naayos yung sigalot, yung problema within the family, and Kasi mas nag-bond pa kasi may mga messages na ano eh, na ipinadala. Na mga Yung mother. Yung mother na hindi nila naayos pa before. Oo. So, yun, bawa, yung may mga jewelries, yung mother may mga jewelries. Nakatago. Di sinabi ko, merong 2 box ng jewelries, ito yung mga laman, o itong particular na alahas na to, ibigay daw kay ganito, ibigay kay ganun. So, pati yung mga specifics na ano. So, nagulat sila. Paano ko nalaman? And, yun nga, inisa-isa ko yung mga kapatid nung yumao, yung ano yung mensahe sa bawat isa. So, basically, ganun. So, na-enlighten mo yung, hindi lang yung lumisan, hindi lang yung yumao, kundi pati yung pamilya, at mas madali para sa kanila tanggapin
na ang kamatayan ay hindi kalungkutan kundi simula ng panibagong buhay. At since malinaw kung what goes to whom. Yes. Walang awayan, di ba? Walang awayan. Galing. O kung may Galing ang awayan man sa pamilya na naiwan, naayos, napapatch up. Alright. So that's one particular story Sige. na We naalala ko. will ask more questions regarding that. Pero tayo ay magpapakilala muna ng ating himpilan. Babalik kami pagkaraan po ng ilang paalala. Your tongue to a Fontana gastronomy today. Enjoy our affordable food and beverages promos. We have unlimited pizza with bottomless drinks for pizza lovers. We have unlimited Korean grill from Samgyeopsal, Chattelbaki to Bulgogi. But if you want a delish bunch of eats for 6, we give you the Boodle Bundles promo from Kapampangan set, Inihaw set to Filipino set. For inquiries and more F&B promos, call 045-599-5000. Visit our website www.fontana.com.ph and like our Facebook page, facebook.com/Fontana2015official. Kaagapay ng Sambayanang Pilipino ang pamahalaan, mga ahensya nito kasama ang mga non-government organizations at iba pang grupo, serbisyo publiko tungo sa pag-asenso. Ating tatalakayin ang inyong lingkod at your service. Katuwang sa pagbangon tungo sa bagong umaga, pagtulong at pag-aksyon, laging nangunguna ang inyong lingkod at your service. Mga cause-oriented groups, charitable institutions at iba pang may programang organisasyon ating makakasama sa ang inyong lingkod at your service. Ang inyong lingkod at your service. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Dito pa rin sa himpilang kakampi ng masang Pilipino, ang bagong DZME 1530. Ang inyong lingkod at your service. Broadcasting live from the Capital Broadcasting Center studio in Ortigas, Pasig City, Philippines. 25,000 watts of pure AM power. 25,000 watts of pure AM power. Matapang sa pagbabalita, punong-puno ng informasyon, laging handa sa public service. Ang pagpapagong hanap mo sa AM. Ito ang DZME 1530. Balik tayo sa programang Kamalayan at ito pa rin po ang inyong lingkod, Tato Malay, kasama si Albert Pedlan at si Joyce Molon medyo nag-coffee break. Mamaya makakapiling natin siya. So, tuloy-tuloy tayo sa ating programa. Pero bago yan, ay nais ko muna batiin ang ating mga bisita dito sa loob ng studio. Katulad ni Tins Tulyao at si Gladys Hernando na nasaan ba? Lumabas. Si Mark at saka si Margot. Ayan. So, welcome sa DZME. At sana palagi kayong makapasyal din dito para talagang tayo ay magka-sama-sama sa programang ito. Pwede naman kayo makinig lagi, araw-araw. Kaya guest kayo later on. Kayo naman ang interviewin namin dito. Ayan. Reminders lang na may ina-upload namin tong streaming sa Facebook account namin para mapanood niyo yung kung if you missed this episode, ganun, pwede niya Alright. So, tuloy-tuloy tayo sa ating... Bakit natatawa ka, Albert? Makakaway ka na naman sa mga bagets. Ay, siyempre. Alam mo naman Kala ko nga si... Dinenggit ako Kala ko si Pastillas girl kanina. Kamukha Sabi ko, uy, nandito si Pastillas. Hindi pala. Anyway. Si Otap girl. Alright. So, in other words, tayo ay... mapapalad ngayong hapon na ito dahil nakakapanayam natin ang isang klaseng kaibigan dito na merong ibang klaseng powers na meron siya. Na gusto natin na matutunan kung paano nila nakuha yung mga ganong klaseng abilidad. So, walang iba kundi si Joshua Borja. Ano ba, Josh? Ano real name mo, Josh? Real name ko is Ronnie. Ronnie Borja. Ronnie Borja. Pero Joshua is yun yung gamit ko sa industry. Ako ay nasa industriya pa. Yan ang stage name mo. Screen name mo. Screen name. Alright. So,
Alright. So, in other words, kanina, napag-usapan nga natin na he's able to talk to spirits, no? At yan ay, kumbaga parang naging parang gift niya in a way. So, ano pa? Ano pa ang nagiging experiences mo, Josh? Because, ano ba iba? in terms of yung ganyang abilidad, Can I ask a question muna? Sige. Kasi may na-mention ka sa akin years ago na the spirits are all around us. Is that correct? Yeah. Ganon. And so you're walking around tapos may mga dinadaan-daan. Kumbaga ka parang mga- third mga eye ba spirit. tawag siya? Open Third na third eye, eye. mo. open ang third eye. Ang lagi ko ngang sinasabi kapag nagtatanong sila, sinasabi ko, ang haunted, hindi yung lugar, hindi yung pinangyarihan ng kung anuman. Ang haunted, yung tao. Ay, taong hotel. Yung tao ang sinusundan ng mga spirits. Kasi kaya bumabalik yung mga spirits, yung mga mahal natin sa buhay, meron silang unfinished business sa isang particular na tao. Ayun. So, there are times na may mga na-encounter akong mga tao sa harapan ko, bigla lang, tapos nakaramdam ako ng urgency na may kailangan akong sabihin kasi may a certain thing or may spirit na biglang nakipag-usap na tulungan mo naman ako, kailangan kong magpadala ng mensahe sa taong nasa harapan mo. Then magugulat sila. So, may mga ganong pagkakataon at sitwasyon. Hindi ka ba na-istorbo? Kakaibang na? itsurang Jennifer Love Hewitt to ba? Hindi ka ba na-istorbo doon? Nung una na istorbo na abala ko. Kasi parang mahirap bigla na lang. Ano yun? mahirap. Pero as time goes by, natutunan kong proteksyonan yung sarili ko through prayer. So kapag may nakalapit, ibig sabihin nun, parang naglagay ako ng shield ng harang. Kapag may lumagpas sa shield ko, ibig sabihin nun, dapat kong tulungan tong nasa harapan ko ngayon. Hindi yung kung sino-sino lang. So, ibig sabihin, meron din since nagkalat ang spirits dyan, may mga nangguguluhin daw. Meron, Yun yung mga parang na-experience yung mga tao na medyo nakakatakot. Whatever. Siguro yung mga mischievous na spirits May lang. mga Yung ganun. nalalaro. Pero kasi ako medyo nakakatakot kapag nakakita ako first time ng isang spirit kung ano yung state nila nung namatay sila. Yun ang una-una ko nakikita. And So, then, parang- kapag na-establish na yung connection, babalik na sila sa normal. Tapos makakausap So nakikita mo mo yung kung na-aksidente, whatever. oo. So wawasak-wasak ang... Oh my God. Oo. Okay. Medyo scary, medyo nakakatakot. Sanayan din lang. Sanayan din lang. Meron kasi gusto pumasok, di na mabuksan yung pinto. Matigas kasi yung pintuan niya. Alright. So good. So, Gladys, So, pag, welcome back. Di ka makapasok, ha? So yun na yun, yung lagi mo na-experience yan. So, naba-blackout mo rin naman yan. Paano ka magpapahinga niyan? Oo, nabablack out. Grabe naman. Pero kasi ang nangyayari yung mga spirits na nakakonect na sa akin, Ano yan? Di ba On ba- call ka na? on call na. Pag may mga problema yung mga pamilya, may mga darating na problema, tatawag ako, tapos Sabi mo magugulat sa kanila, sila. kailangan nila magbayad. On call eh. Ano ba yan? Di ba? Pag ganun, Sagasa sa oras eh. pag ganun, minsan kahit madaling araw eh. Oo. Magugulat naman yung mga pamilya kasi Okay. tama naman yun. So, ano pa ba maliban On dyan? the lighter side naman, ano naman yung mga iba pang nagagawa mo in terms tungkol of... sa, ano ba pwede? kasi, Relasyon. kasi itong third eye mo nga, or whatever power that you call it, no? Yan ba ay nagagamit mo pa sa ibang mga Yeah, paraan? sa ibang Like paraan. what? Like what? Like, halimbawa, ngayon, nagagamit ko siya para matulungan yung mga tao kung ano yung mga dapat nilang gawin sa pang-araw-araw na buhay, major decisions sa Mga buhay, career career. decisions, Pero business. usually, ang nakakarating sa akin, more on love life, Ayun. buhay. Naku, ayan. buhay pamilya, Asa si buhay, Joyce? lahat. Anong magagawa mo para mapaibig niya ako? Ganun. Ganun ba yun? Hindi naman. Hindi naman, pero rather, Shucks. may intindihan mo kung bakit mo mahal yung tao at kung bakit hindi ka niya mahal o bakit ganito yung nangyayari sa inyo. Pero sabi mo kasi kanina medyo na sa mga pinagdadaanan, nabibigyan mo sila ng suggestion kung anong pwedeng tahakin in order to achieve certain goals. And the goal is for a relationship. Ano kaya,
Sometimes, Ano ba pwede kong gawin? Bibigyan ka ba ng bulaklak? Tsokolate? Ano ba? Ano ba yan? actually, it's more Bigyan ko than, ng kotse, diamond. Actually, Binili. it's more than that. So it's not really on the material side. Really? Rather yung kamalayan mo, yung thinking mo, yung emotion mo, perspective mo towards one Ayusin mo. situation, ayusin mo. In order to attract in the order to person. attract the other person, or in order to fix everything within the relationship. Oh, yan ang maganda. So, yun. Yan ang maganda. We teach that here in Kamalayan. But in your case, baka May ibang style ka Baka siguro. mas Baka mas maturuan matindi mo pa. kami kung paano pa. Kasi Kasi kami wala kaming relasyon ni Tato eh. Gusto wala mo kami, ba? naghahanap kami ng mga... Nag-ano ba? Hindi, syempre hanggang ngayon, naghahanap pa rin tayo. No? Matagal na rin tayo naging single. The issue kasi Tato dito sa Kamalayan is if you're not achieving it, you're not perceiving it, you're not asking for it. Ganun ba yun? Oo. Ibig sabihin, your results kinalimutan ko na. are in other words, hindi mo talaga gusto. Baka, Kasi dati palagi ako meron ngayon wala na talaga akong naging girlfriend. Kasi ikaw Sa bagay, last month ko lang naman pala nag-break yung girlfriend ko. wow. Sino? Bago yun Si Jude. Last month lang ba? Hindi, mga 2 months ago. 2 di ba months ago last lang. year pa yun? Hindi, 2 months ago lang kami formal nag-break up. 2 weeks ago lang kayo nagkita. Pero Oo, ulit. pero 2 months ago, nag-break up na kami before we ganun? saw each other again 2 weeks ago. Kaya pala medyo meron pang sparkling in the sun. Oo, Nung meron magkita pang kayo. kwan. Parang nandun pa rin. Meron pang may kulingling pa. Oo. Nangyayari. The thing is, if you're not getting it, then you're not asking for it. Or you're not, di ba? Parang kung di buong loob mo, hindi ka naniniwala na makukuha mo, hindi mo makukuha. Kaya hindi mo nakukuha. Or minsan, Wala. minsan din yung Ay, may perspective mo. Kailangan mong palitan yung perspective mo towards dun sa mga gusto mong ma-achieve. Oo, minsan kasi iba yung tingin natin sa isang bagay eh. So, alay ko sinasabi kapag may problema, huwag mong tingnan yung problema. Look for the wisdom behind. Bakit nandun yung problema sa harapan mo? di ba? Baka may sinasabi sa'yo yung Diyos na kailangan mo munang maintindihan to para ma-achieve mo yung mas magandang bagay. Okay. So, pag nag-dwell ka kasi dun sa mga problema sa harapan mo, manghihina ka, babagsak yung loob mo. So, dun naman sila lumalapit para i-unblock yung mga negative things. Oo. So, i-unblock Kung natin. nakafocus ka oo. sa negative, So, wala. So, Negative i-unblock pa rin. natin yung mga negative. So, ang makikita mo, positive all the way. So most likely, Tato, in your case, hindi ako sinali. In your case, baka ayaw mo nang, kasi di ba, we know, you already acknowledge na meron kang issue on yung commitment. Ako, I also have an issue on domestication eh. Yung husband domesticated, ganun na. Been there, done that. It hasn't been very nice for me. So, you know, I'd like to have a friendly relationship, you know. And I have a lot of friends. Marami akong kaibigan na medyo, di ba, lahat kami nagpapakyut sa isa't isa. Yun nga lang, makatorpe ko. Andyan na yun, di ba nangyari nung last time? Okay. Andyan na, hindi ko pa Hugot tinuloy. time. Hindi ko pa tinuloy. My goodness. Hindi ko pa tinuloy. Because it's at yung level na parang friendly. Hindi ko pa... Kung ini-step up ko, I think I'm sure it would have gone further. Anyway, let's ask Josh here. Ano ang talagang kunyari sa relationships, no? When you advise people regarding relationships, pag yung nagtanong sa iyo yung isang tao, kailangan ba pati yung isang party should be present or isa lang, kahit na isa lang ang kausap mo, okay Kahit na? isa lang yung kausap ko, okay lang. Okay. Pero nangyayari din na mismo yung couple Yung couple. nandun. So, sinasabi ko kung ano yung nangyayari, issues between them. And then, nare-realize nila na oo nga. So, ito pala yung sa sobrang busy ng buhay nila, gumanda yung buhay nila, nakakalimutan nila yung mga basic things. So, minsan kasi yung mga basic, yun yung masayang pagkakataon sa buhay ng couple. Correct. So, dahil nga sa sobrang bilis ng takbo ng buhay nila, nakakalimutan na. So, may mga certain things and issues na nabibridge yung gap between them. Ano ang pagkakaiba ng advice na binibigay mo sa mga advice na binibigay ng mga, nakikita natin sa
o napapanood natin sa TV, sa radyo, nadidinig natin. Kasi yung mga kumisan, the lab doctor. mga ganun. doctor love, mga ganyan. No? So, in other words, may mga ganun tayo nadidinig. No? So, ikaw, basically, ano ang hinahanap mo muna sa kanilang sitwasyon? Usually kasi kapag humarap sila sa akin, hindi ako parang manghula kung ano yung problema nila. Sabihin nila pero dapat. minsan, most of the time, natutukoy. Nahuhulaan mo. Oo, kasi ang lagi ko sinasabi kapag lumapit sa akin ng isang tao, ang nakukuha ko yung heart's desire ng tao. Hindi yung kung ano yung nasa isip mo. Kasi iba kasi yung ginugusto ng isip mo sa ginugusto ng puso mo eh. Tama. So minsan nakukonfuse ka, akala mo gusto mo pero hindi pala. So hindi ka pala doon magiging masaya, wala pala sa puso mo. Naiisip mo lang na parang masaya, okay siya tingnan. Parang maganda sana Parang maganda to. sana to. But then again, nahawakan mo na, nakuha mo na, marirealize mo deep inside, hindi pala ako masaya. Okay, So, yun ang pag laging gano'n ng mga problema nila, paano mo na sila? Pag ganun na yung mga naging problema na nakukonfuse na, meron akong mga inimbentong mga sitwasyon eh. Sige nga, Ayun nga, ano yung- mga inimbento mong yan? Bawa, ano ang pagkakaiba ng tama sa dapat at sa gusto? Taka mo na, magandang tanong yan. Good questions. Ulitin. Ano ang pagkakaiba ng tama sa dapat at sa gusto? Gusto. At sa gusto. Sa English, ano yun? Tama, right? Right? Correct? Dapat, Dapat, should, should and be, gusto, want. wants. Ayun okay yan So, kailangan maintindihan mo yun para malaman mo kung saan ka nakalugar. So, sa isang sitwasyon. sa Tama isang ba yan? tao. Gusto mo ba yan? O dapat mo bang Dapat mo ginagawa bang yan? ginagawa yan? Ano yung pagkakaiba ng tatlong yun? Alright. So, usually, ine-explain ko yun. Pag na-explain ko na, naiintindihan nila na, oo nga. So, ano ibig sabihin ng tama? Di ba? Ano Parang, yung mga dapat na tama? dapat na tama o tama Ano na yan? dapat. Oo. Ito yung gusto ko, dapat ito. Di ba? Oo. Parang ganun. Pero rather ganito. Tama means lahat ng itinuro sa atin ng mga magulang natin, natutunan natin mula nung bata tayo, natutunan natin sa paaralan, sa school, lahat yan yung mga tama. Rules and regulations na ibinigay sa atin, lalo na ang batas. So, yan yung mga tama. May tanong ako dyan Kasi sa panahon ngayon, modern na nung panahon ng mga tatay ko, medyo pa yun Yung kumbaga parang old-fashioned na siguro yun Tato, what he's mentioning is yung definition ng true. O, ng tama. Doesn't have to be yung pinapractice sila. truth ngayon. Oo. Kasi Pero, ano ba yung true? Kasi kuminsan kahit na ano yung dapat, yung truth nga, kanya-kanya kasi pamilya yan o kanya-kanyang tao, iba-ibang tao yan, iba-ibang interpretation nila. Pero ang sinasabi ko nga, Tato, is it's a process. Process. Proseso Okay. yan sa sarili mo. So, kapag nakita mo na lahat ng tama, ano na yung nag-process ka, ano na yung next step mo? Aakyat ka doon sa proseso ng dapat. Dapat. Ito na dapat. Ito na yung dapat. ano Sa yun? lahat ng tama na nakita mo sa harapan mo, na intindihan mo, natutunan mo, alin doon yung dapat mong damputin na applicable sa present Teka muna, situation pag nakita mo ngayon? yung tama, di lalabas doon yung mga mali. Definitely. Lalabas yung mga mali. So, madidistinguish mo ngayon na, kaya pala ito yung nangyari sa akin, nagka-problema ako. Kasi mali ito. Ito pala yung tama na ginawa ko. Okay. So, dinampot mo na lahat ng tama. Dinampot mo na. So, dapat pala ito yun. Dapat. Oo, kasi ito yung applicable sa problema ko ngayon. Kasi hindi naman lahat ng tama na nakikita natin applicable para sa iyo. Correct. Yun ang puntos nga rin Yun ang namin puntos dito. dun di ba? So, nakita mo na, nag-process ka uli, nakita mo na yung dapat mong i-apply sa buhay mo na makakasolve sa problema mo. E-elevate ka na ngayon to the next level. So, yun na ngayon yung gusto. Gusto. Yung gusto, meaning, for example, tayo, nung mga bata tayo, sabi ng mga magulang natin, nak, mag-aral ka, pataasin mo grades mo, magiging honor ka, gagraduate ka ng school, college, gagraduate ka, magkakaroon ka ng magandang trabaho kasi matalino ka. Yun yung tama mong gawin. Kasi yun lang yung may pamamana namin sa iyo. Ngayon, kapag graduate ka na, may trabaho ka na, kumikita ka na, dapat tulungan mo naman yung mga kapatid mo. Dapat wag mo kami kakalimutan ng mga magulang mo. Kasi nagpakahirap kami sa iyo. Okay. So, ang punto dun ngayon, tama at dapat.
Nay, paano naman ako? Meron akong sariling happiness. So doon Sarili yun na, akong mundo. may sarili akong mundo. Na ibigay nyo na sa akin lahat ng dapat kong matutunan, lahat ng tama sa buhay ko. Paano naman ako? So doon doon ka ngayon naakyat sa proseso ng gusto. Ano yung gusto mo para sa sarili mo na makakapagpasaya sa'yo? Kasi nagawa mo na yung tama eh. Nagawa mo na yung dapat, nakatulong ka na. Pero ang tanong nga kasi sa kultura natin mga Pilipino na masyado tayong family-oriented, kahit na may mga asawa na, diba, niyayakap pa rin natin yung mga pamilya natin. Okay. So, doon ngayon. So, makikita mo ngayon doon, pag may problema, nakukonfuse ka ano yung dapat niyang gawin sa buhay niya, career, love life, etc. So, natanong ko, sa 3 proseso na yun, nasan ka na sa buhay mo? Nandun ka pa lang ba sa tama dahil hindi mo alam kung ano yung tama para sa buhay mo o nandun ka na sa dapat at inaalam mo na kung ano yung gusto mo? Ayun. So, napapaisip sila ngayon, oo nga, So, nasan mauuna ako muna doon? yung tama. Tapos yung dapat, tapos yung Yung gusto. tama kasi tatay yung nakagisnan, di ba? Yung whatever, yung lahat ng experience natin sa mundo, pamilya, pag-aaral, whatever. Ako kasi di ba? wala akong tama at saka dapat eh. Puro Oo, gusto hindi. eh. iba. Kamalayan na kasi ito eh. Oo nga. Iba na to. I mean, sa kanya in general eh. Dina-clarify niya para nakikita ng tao kung ano yung pagkaintindi niya na tama. So, Para mapunta sa ano pa dapat ang ginagawa mo. Okay, At, sige. at ano ba yung gusto mo talaga? Finally. Okay. Bottom line. Masaya ka ba sa ginagawa mo ngayon? O baka naman hindi ka masaya dyan kasi hindi naman yan yung dapat para sa'yo. Ayun. Okay, marami palang... Wow, ang laking tulong yan. Actually, dito sa Kamalayan, ganun din ang hinahabol namin. Pero sa iyo, maganit, baka detalyado. Maganda. Pwedeng magamit yan. pasample nga. Hindi. Alam mo, talaga dito na nga sa ating programa nga. Dito natin talaga hinahanap lahat ng pwedeng maging paraan. Kasi para maging mas marami na tayong alam eh. Pero bakit hindi pa rin natin nagagawang tama yung mga relasyon natin, yung mga pangyayari sa buhay natin. So meron pang hindi natin alam. So kaya nga tumatawag tayo sa mga ganitong klase mga kaibigan na merong ibang style na pamamaraan na kung saan nila nasa-solve yung mga problema na hindi natin ma-solve kaagad. Karamihan sa nakagulian natin na pagkakaintindi natin kung ano yung tama, nauwi sa success malamang sa trabaho, sa pinagkakakitaan. Minsan wala eh. Minsan ang success nasa pamilya, nasa relasyon, o minsan whatever, basta ganun, or health. Pero alam natin lahat 'yon, na mention na natin dito yung 4 ang aspeto yan. So kung nakatutok lang sa isa, may 3 pang kailangan maayos para maging peaceful ang buhay mo. So sa kanya mukhang maganda. Pero meron ako ngayon iba pang katanungan eh. Ako ay medyo concerned about the Philippines as a whole. Yan. Hindi ako magtatanong about Sino the election. susunod na presidente? Hindi, wag mo na yan. Wala yan. Anong nakikita mo sa Pilipinas? Anong mangyayari sa ating kuan? Meron ka ba nakikitang vision sa kung ano yung kalagayan ng ating bansa dito in the future? Actually, kung titingnan mo yung tinatakbo ng bansa natin, karamihan sa mga masang Pilipino o sa mga tao, tumataas na yung kamalayan nila sa mga nangyayari sa paligid. So, kumbaga, hindi porket, sa akin sa palagay ko ngayon, hindi porket sikat ka, ikaw na yung nasa posisyon sa mga susunod na panahon. Kumbaga, ang tinitingnan ng mga tao ngayon, ano yung kalidad mo? Nasaan yung puso mo? So, ano marunong yung na kumilatis. Marunong na kumilatis in a way. Dati. Hindi katulad ng unang panahon kung sino yung uso, yun lang. Oo, Sino kasi yung sikat? Oo. Kasi nga, di ba, kahit na binabash sa social media, pero bakit lumalabas? Oo nga. Kasi may principle involved din doon eh. Meron pang ibang principle pa yan eh. Kasi yun nga, pag yung sinabi mo nga kahit na negative publicity is still publicity. Kapopok. Yun ang natatandaan. Yun ang natatandaan ng mga tao. Pag nandun na sa harapan nila, ito na nga lang, ito yung naaalala ko. Oo nga. Yun ang nangyayari. So, maganda ang nakikita mo. Maganda yung nakikita ko in such a way na
marami na mga pagbabagong nangyari. Although marami pa ring hindi tama, marami pa ring dapat na ginawa, but then again, may nasimulan. Ayun. So, yun yung mga nasimulan ng magaganda, kahit na sabihin natin bilang lang sa mga kamay natin o ilan lang siya, kapag nasundan pa ng ibang magagandang bagay, lumalaki. Ayun. Pero ang kamalayan So, talaga ng mga tao, incremental, incremental siya. Yung kamalayan talaga ng mga botante, ng mga Pilipino ngayon, iba na. More on ano na sila ngayon. Nagmamature na. Nagmamature na, and then at the same time, nagpa-participate na sila. Meron na silang partisipasyon sa mga nangyayari sa paligid. Well, sana talaga maging intelligent na talaga ang Oo, kamalayan. kamalayan, oo. Ating Because as mga Tato kababayan. has always said, di ba? Ang failure ng governance natin is not in the leadership. Wala sa leadership, wala sa gobyerno, kamalayan pero nating lahat. nasa isang kailangan meron tayong panibagong pag-iisip o kamalayan na dapat Kasi as a people. Kasi minsan kahit maganda yung intensyon ng isang politiko, pero hindi naman yun yung intensyon din ng iba, so Yun na nga natatabunan ng hindi tama. So in other words, kahit sabi ko, ako nga naniniwala sa ganun eh. Sabi ko, kahit na sino magaling na presidente umupo, at yung kamalayan ng, pag hindi nagbago yung kamalayan ng mga Pilipino, wala pa rin mangyayari. Yun nga. Sayang. Siguro hindi lang yung mga Pilipino, baka pati yung mga nasa gobyerno na din. Oo nga. Kumbaga, Lahat na rin, i-revolutionize lahat yung na yan. pananaw nila, yung kamalayan nila para Yun ang, And it's ganun kasimple pero mahirap. mahirap. Ganun gawin. kahirap. Kasi Actually, babaguhin mo yung Yung takbo ng sistema. utak mo. Actually, hindi siya sistema yung kultura. kultura. Kultura ang kalaban mo, hindi yung sistema Yun ang gusto natin yung i-emphasize dito Emphasize, eh. oo. At yung kultura at saka yung mga tinuturo sa eskwelahan, kaya nga talaga tayo rito sa Kamalayan ay we want to reach out to as many people as we could in terms of, well, yung mga nasa academe, yung mga may kinalaman sa paghubog Pag-shape ng kultura. Yan. So, siguro ay, ano pa ba? Ano pa ang kailangan namin matuklasan tungkol sa mga ginagawa mo, Josh? Ano pa ba mga hindi mo pa na-share? Ano pa ba? Minsan kasi kusa na lang nangyayari, depende. So, maraming mga sitwasyon, pagkakataon na bigla na lang dumarating at nangyayari kasi kailangan. So, in other words, wala ka talagang agenda. Wala ko agenda eh. So, may calling talaga eh. Kung bali ba wala kang menu, ito yung ginagawa ko. Pero when it happens, there's a need, lumalabas. Ang hinahanap ko sa pakiramdam ko, yung urgency na tinatawag. Kasi may mga tumatawag, nagpapaschedule, but then again, per session, or yung per mga guidance, pero yung mga, may mga hindi ako pinupuntahan dahil nararamdaman ko na hindi pa kami dapat magkita at magharap dahil yung proseso ng buhay niya, kaya niya pang gawin. Kaya niya pang solusyonan or meron pa siyang dapat matutunan. So, like ko sinasabi, kapag nagkaharap tayo, laging may purpose, laging may reason. So, makukuha mo kung ano yung dapat mong maintindihan. So, hindi porket tumawag ka sa akin, ura-urada, nandun ako hindi, nararamdaman ko yung proseso. So, hindi rin ako makulit. So, once na nakarating ka sa akin, hindi ako mangungumusta sa'yo kung ano nang nangyari. Kasi, hinahayaan kitang mag-process at maintindihan mo yung mga napag-usapan natin. Pero, sanay na sila na once na nangumusta ako, automatic tatawag sila kaagad. Kasi, ibig sabihin nun, may nararamdaman ako, may nakikita ako na mangyayari or may nagaganap na kailangan natin pag-usapan. I see. Galing. Anyway, wala na tayong oras at talagang ito na naman ang bahagi ng programa natin kung saan tayo ay magpapaalam na. At least Pero, diba? Josh, you have the floor Parting right now. words. Maybe you can share whatever you want to say right now to our listeners. Sa lahat ng nakikinig sa palatuntunan na to ng Kamalayan, patuloy lang po kayong makinig kasi marami kayong matututunan dito. Ay, salamat. Isa sa mga dahilan kung bakit din ako nandito is para matuto at mas maintindihan ko palalo yung mga magagandang kamalayan na naririnig ko sa programa at naririnig ko mismo kay Tato at kay Albert. So, nandito ako para matuto, and then kung meron din akong pwedeng ma-share at maitulong at maibahagi, bakit hindi?
Wow, thank yun you, lang. thank you. Nananawagan ako sa inyong lahat. Patuloy kayong tumangkilik at Salamat. makinig sa programa na ito ng Kamalayan. At salamat din sa iyo Salamat. sa Pinagbigyan mo kami, no? ngayong Oh, araw na ito. Salamat din Alam sa namin na wala ka pagkakataon na patulog. to. Oo nga. Kayo ni Carl, alam ko wala matulog. Oo nga. Alright, so maraming salamat. Albert, paalam na. Oh, magandang hapon ulit. Salamat sa pagpakinig sa amin. Hanggang bukas, Albert Padlan po. Magandang kamalayan Okay, sa inyong lahat. ang tabayanan po ninyo ang programa ni Mr. Danny Atienza, ang Di. pagbabalik Ang pabalik. ng taong ito, si Danny. No, kasi ang programa niya title, The Phenomenon Comeback Phenomenal of, comeback of Danny. Danny Yes, Atienza. Yan, napakagaling Yes, sir. na. Ito rin, isang Isa pa yan. taong, ano rin to, marunong Madalim din to. ano rin to, nakakaramdam rin ng mga kung ano yung Oo. mangyayari. Oo. So, sa programa din niya, na-share niya itong mga ganitong klaseng mga pinag-uusapan natin dito. So, sa pamamagitan ni Albert at ni Joyce Molon at ang ating bisita rito at ating mga kaibigan na nasa studio ngayon, si Tins Tuliao, si Gladys Hernando, si Mark. Si Mark. Bakit ako Mark ng Mark sa'yo? Carl. At Carl. of course, sa ating palamuhin na si Josh. Borja. At ito po si Tato Mare na nagsasabing, isang magandang kamalayan sa inyong lahat. Take your tongue to a Fontana Gastronomy today. Enjoy our affordable food and beverages promos. We have unlimited pizza with bottomless drinks for pizza lovers. We have unlimited Korean grill from samgyeopsal, chattelbaki to bulgogi. But if you want a delish bunch of eats for 6, we give you the Boodle Bundles promo. From Kapampangan set, Inihaw set to Filipino set. For inquiries and more F&B promos, call 045-599-5000. Visit our website, www.fontana.com.ph, and like our Facebook page, facebook.com/Fontana2015official. Napapanahong talakayan sa mga isyu